Kasi may mga the reason why I'm raising this issue, ASEC, may mga OFW nagsasabi na napakinggan ko po sa Facebook nyo na kami dito ay alert level 1 lang daw, alert level 2. Hindi po, mali yun. Sunod-sunod po yung pagbobomba rito sa malapit lang sa amin, sa lugar namin. Bakit sabi-sabi sa alert level 1? Dapat po nakataas na kami alert level 4 dahil 5-6 na bomba nang na napakinggan namin na bumagsak sa malapit sa lugar na pinagtrabaho namin, etc. Sir, Mr. Chair, babasahin ko yung Sen, may interject. Ang tinutukoy po namin, ASEC, ano po ang pamantayan na to raise it from level 1, level 2? Tama po ba, Sen Rafi? Kung ano, That's correct. ano ho ang inyong pinagbabasihan? At paano ho kayo, how do you arrive at that level? Is it because report lang ng inyong ambasador? Or report o feedback po ng mga tao natin doon, yung mga kababayan natin? Paano po ninyo na nasasabi na, taas na natin itong alert level at delikado na? Decision lang po ba yun ng ambasador at saka ng secretary or basing doon sa report ng mga kababayan natin, ASEC Tago? Yes, sir. Actually, I wish to clarify though na kahit anong level ng alert level, kahit anong level yung alert, the Department of Foreign Affairs, yung Assistance to Nationals, pati yung DMW, we are ready to repatriate anyone who asks for help, no matter what the alert level is. That has been the case in so many countries and also in GCC now. So kahit yung alert level ay 1 or 2, kung may hihingi ng tulong, the instructions to us is to make sure that the movement I know, sir. is, I know, sir. But yes, sir. what we're trying to say here is, yung bang mag-issue kayo ng tamang information dissemination at this juncture is very important, very crucial and critical, especially to these affected na mga OFWs natin sa iba't ibang lugar na nagsasabing parang kampante pa yung mga kinaukulan dito sa atin na sinasabing alert. Kasi pag alert level 1, di ba parang chill-chill lang, sabi nga nila, huwag magproblema. Paano kami naging alert level 1 samantalang sunod-sunod yung mga bombang tumatama sa mga lugar malapit sa amin? Dapat to alert level 4 para kami ma-evacuate na. Kasi pag alert level 3 and 4, meron silang tinatawag priority sa evacuation. Tama ba? As opposed to dun sa alert level 1 ng mga lugar. Okay, pag ikaw ay nasa alert level 3 o alert level 4 na lugar, mas meron kang prioridad sa repatriation. Am I right? The factor that had been considered is that even if we raise to alert level 3 or 4, there is no, at this time, a safe way to move them. That was the wisdom there. But if you, we can. So supply- therefore, Yes, kapag sir. nasa alert level 3, sabi mo there's no way to evacuate them, dapat meron na kayong contingency plan na kapag itong isang lugar, itong ibang bansa, nag-raise alert level 4, meron na kami naka-standby ng mga programa na para sila maalis sa lugar na yon. Halimbawa, kung siradong airspace, yun na nga sinabi kanina ni Secretary Hans, yung land transportation na para sila ay maitawid sa ibang border na hindi magulo. Actually, sir. Dapat ngayon pa lamang meron tayong mga naka-contingency plan sa bawat bansa Yes, sir. na apektado na naka-standby ng mga land transport na kinukontrata na natin in case tumaas sa kung anong alert level 3 or 4, Actually, mailabas sila. Actually, sir, although ang part ng presentation ko din or update is that for countries such as right now Israel and also for Iran, which are under alert level 2 and 3, we are already planning a exit and evacuation for around. At first, last night they said 30, pero bumaba yung number to 12 from Iran. Makakalabas sila within the weekend. And also sa Israel, kaapon din, about the same time as the flight when they departed, nakalabas na rin yung 5 turista po Okay. from Israel Okay. through a land border exit, and they're now in Egypt. But the definitions are long. If I can, sir, I can submit the actual definitions for this, for the alert levels.
we had recommended we had studied the increase or reduction of certain alert levels. It's ongoing every 6 months, and on Sunday we had submitted a recommendation for increase, but it has not yet been. We're in constant consultation with our ambassadors about it, sir. Okay, yung mga seaport ba open? I know the airspace sarado, pero how about yung mga seaports ng mga bansang apektado? Are they open? Mr. Chair, meron pong seaports pero ngayon hindi po advisable ang seaports mainly because sea transport is slower. And yung mga designated points po natin sa seas ay delikado rin po. Okay. Hindi ko lang matukoy yung mga precise for security reasons. But definitely it's still being considered, Mr. Chair. So that ngayon talagang land ang option natin. 6 po yung bansang pinag-uusapan natin kung saan tukoy ang tipanan kada bansa, kung saan magkikita, saan susunduin. 6 na exit points, tukoy din po lahat yan, border crossings, and the logistical means to transport, nakahanda na at nakatukoy na rin po, Mr. Chair, rest assured. It's just a matter of time, a matter of days. Timing is everything po sa ngayon. And yung pong instruction ni Pangulo, make sure that the host country authorities are in sync, know our movements, know what we are doing. So yun din po ay kino-coordinate din po natin through our embassies. Aside po from calling the DMW and calling the DFA, what kinds of information dissemination ang ginagawa po ninyo para maimpormahan yung ating mga OFW na in case kailangan nyo ng gusto nyo ng tulong at gusto nyo ma-repatriate, ito yung mga pupuntahan nyo, ito yung mga dapat kukontakin nyo, ito yung mga dapat nyo gagawin. Do you have that kind of program? We do, Mr. Chair. Since day one, actually mula pa noong October 7, 2023, nandyan na yung mga advisories and protocols, general, and then kada post. May kanya-kanyang mga dissemination specific to each country. In addition po sa mga nabanggit nyo, the services that are available, saan pwedeng pumunta, magtipanan, yun pong host country protocols, mahalaga rin yun. Rinirelay din po namin sa mga kababayan natin. Halimbawa, kung yan ay may warning, kung Israel po yan, may warning, and then alarma, kaya't ang sabi po ni Ambassador Eileen sa Israel, warning pa lang, gumalaw na. Huwag nang antayin yung siren. Kasi mabilis ang reaction time na kailangan pag siren. So, warning. Mga ganun pong klaseng payo, Mr. Chair, na dinidisseminate din po natin. Kung may mga Pilipino gustong umuwi dito, they want to be repatriated, there are also mga kababayan natin who wants to go in. Yung mga na-stuck dyan sa airport. Dahil para sa kanila, okay naman yung bansa pupunta nila at kailangan na sila ng kanilang employers. So, is there a way na natutulungan natin silang masabi sa kanilang mga employer na naipit sila para pasensya na, walang flight, pabalik dito? So, how do we do it? Dalawang level po yan, Chair. Una, sa bansang apektado, yung Gulf States plus Israel, hindi ho makapasok talaga. So, madali lang naman ho magpaliwanag sa employers na hindi makakarating yung tao natin. So, maayos naman po yun. Ang kailangan lang po ng logistical assistance, yung mga pupunta, let's say, Europe, pero Doha o Dubai ang transit hub. So, yun naman po, tinutulungan natin mag-rebook. Either kami po ni Admin PY, Diretso, OWA, or we seek the help, kung seafarer yan, we seek the help of the manning agency. So sila naman po ang nag-aasikaso ng rebooking. So imbis na via Dubai, sasabihin via Bangkok or Hong Kong. Minsan pa, may na-stranded sa Ethiopia, 10 sila, Mr. Chair, natulungan po natin dahil na rin dun sa sa recruitment agency nila. So isa rin po yung means na nakakatulong sila sa atin yung mga recruitment agencies that help us in the flight rebooking. The airlines have also been very helpful. So nagpapasalamat din po kami sa airlines. Hindi nila pinahihirapan. Walang, as far as we know, walang rebooking fees na charge. In-emphasize din ho yan ng NNIC, ng airport, kamakailan. At sabi rin po ng ating Pangulo, make sure
na yung proseso ng rebooking ay hindi sagabal o hindi burden ng OFW passenger. Kanina sa airport, nakita ko naman live kayo sa Facebook at meron mga na-repatriate mga OFWs natin. Ilan po sila at saan galing mga bansa? And follow-up question to that, would this be on a regular basis na o ngayon lang and then yung sa susunod hindi pa ninyo alam? Kanina po 299 Filipinos ang nakauwi and of the 299, 25 po ang OFWs. Saan mga bansa po ito? Karamihan po sa kanila merong mga iba-ibang bansa na yung kumbaga sila po yung in transit na nakansela yung flight. So naipit po sila sa Dubai. Kaya't ang ginawa ng airline, hinotel sila until sa pinagpatuloy uli yung biyahe at ito na nga po yun. Yung iba naman po, galing talaga sa Dubai, may plano talagang umuwi ng Pilipinas, nag-book ng ticket, may flight pero nakansela. Pero yung OFWs po na nakauwi, tinulungan din po ng ating Migrant Workers Office yun mula pa lang sa Dubai. Karamihan po ng ng OFWs na nakauwi ay nagmula sa Dubai